Hoy, sabi ng lolo mo, ikaw ay third level demon, ako rin third level. Pwede ba, seryosohin mo naman, ganyan ka lagi. Nawawalan na ako ng gana. Nandito na naman, pang 15 beses na. Wala ba akong dignidad? Noong araw, ako'y kinatatakutang ancient ferocious beast. Paano na lang ako sa mundo ng mga demon pag-uwi? Tignan mo, isang 10th level sacred realm, Huangdi reincarnation. Pero nakulong sa sariling pag-isip, akala third level lang siya. Tayong mga dating general sa ilalim ni Chiyu. Naging punching bag niya sa training, ako pa namang Kyongki. Aw-aw nasasaktan, saan ang hustisya? Noong natalo sa Jolo, Huangdi mismo ang nagsil sa atin. At ipinagkatiwala sa lahi ni Yinglong ang pagbabantay. Ngayon, ikinulong tayo ng mga inako ni Yinglong sa lumang libingang ito. Aw-aw binubugbog. Hindi ko pa nakita ancient deity na ganito kakawawa. Hoy, sino maniniwala pag ikinuwento? Lolo, pag nanalo ako, makakain na ba? Lolo, lagi mo akong sinasaktan. AME, manalo ka pa. Si Tao T hindi kumain ng almusal, nang hihina. Swertihan lang. Ay, bukas na lang ulit mag-training. Kumain ako ng almusal, talagang hindi lang ako kaya, okay. Aw-aw binubugbog. Mas mabuti pang maging aso sa mortal world. Lolo, gaano kalakas ang mga tao sa labas? Sobrang lakas, mga ancient clans na nakatago sa mundo. Dami ng cultivation experts. Tulad ko, guardian ng Yinglong bloodline. Marami pa ring nagkakala sa labas. Ikaw na third level, Huangdi reincarnation. Paglabas mo, patay ka agad. Ganun ba kalakas? Pero kaya ko naman mga demon sa libingan. AME, yung tatlong to sa libingan, mabagal mag-isip, mahina. Walang kaya, ano silbi pag tinalo mo sila? Matalino mga tao sa labas. Kaya mo ba 8th level o 9th level? Narinig mo, sinabing mabagal mag-isip ako. Noong araw, si Chiyu ang nag-ayos ng mga tropa. Ako ang Chief Vanguard, sinabing mahina ako. Kahit isang balahibo ko lang, itapon sa labas. Kaya pumatay ng grupo ng 6th level cultivators. Problema, kalaban si Huangdi mismo. 10th level sacred realm siya. Ano magagawa natin? Kung talagang lumaban noong Zhou War. Hindi naman tayo hindi nasaktan. Sinabing wala akong kaya. Ako naman ay ancient Zhou Long, creation level. Ngayon, tawagin mo na lang akong kawawang maliit na ahas. Yung kapatid mo, may pulang marka sa noo. Noong dinakip siya ng mga natitirang tauhan ni Chiyu. Pag nagising na talaga ang Chuan Yuan bloodline mo at lumakas, hanapin mo siya. Lolo, kailan ako magiging malakas? Mag-training ka na mabuti, unti-unting magigising ang bloodline. Hindi mo ba kayang pigilan sandali? Gutom na ako. Ilang libong taon na akong kinukontrol ni Lolo Yinglong. Puro gulay araw-araw. Sino ba naman ang makakatiis? Ano ba ang iyakan diyan? Bilang ako ni Yinglong, ilang libong taon na akong nagbabantay sa sinaunang libingan ng Xuan Yuan. Pinipigilan ang selyo ng siyam na angkan ni Chiyu. Naubos na ang buhay ko. Oas na. Mag-ingat ka sa labas. Ganoon ba kalakas ang mga tao sa labas? 10,000 bises pa sa iniisip mo. Ang mga natitirang tauhan ni Chiyu ay nakatago sa mundo sa loob ng maraming taon. Nangungulekta ng purong dugong yin sa lahat ng dako. May mga tagapagmana pa ng sinaunang dugo sa labas. Sa labas, magpakumbaba ka. Lolo, ako ay isang sinaunang Diyos, isang malupit na kontrabida. Paano ako naiyak ng ganito? Nakakahiya. Pero inalagaan mo kami ng mahigit 1,000 taon. Noong unang panahon, iniwan ni Emperador Xuan Yuan ang kasunduan. Inutusan kayong protektahan si Achen sa kanyang muling pagkakataong tao. Achen, pagkamatay ko, alagaan ninyo silang tatlo. Lolo, huwag kang umalis. Sino ang magluluto para sa amin? Kahit pangit ang luto mo, iyon ang lasa ng tahanan. 1,000 taon na tayong magkasama, hindi na tayo amo at alila. Ang sabaw at atsara, ayaw ko talaga sa gulay, Lolo. Ayoko nang umalis ka. Ayo tatlo ay may sinaunang kasunduan. Makinig kayo kay Achen, narinig ninyo? Huwag kayong mag-alala, Lolo. Makikinig kami, isusugal namin ang buhay para protektahan si Bonso. Hindi pa alam ng batang ito na siya ang muling pagkakatawang tao ni Emperador Huangdi. Pinakamataas ay ika-10 antas, nag-isa sa mundo, noong labanan sa Zhou. Nagtapos, ang Emperador ay muling isinilang. Ang angkan ni Yinglong, sa henerasyon ay nagbabantay. Sa wakas ay dumating na siya. Tara na, hanapin natin si ate.
Suwan, sumama ka sa amin, ang panganay na anak ng kansilyer. Ang iyong katawan ay napakabihira, maging pampalasa namin. Swerte mo. Kalokohan. Bilisan mo, binibini. Aray. Huwag kang lumaban, binibini Su. Hindi ka makakatakas ngayon. Ayaw na mabuti, Sige, hulihin ng buhay. Kailangan ng pinuno ang mataas na antas na aliping dugo, huwag patayin. Tigilan niyo iyan. Marami kayo, isang babae lang, wala ba kayong hiya? Saan galing ang taong ito? May dala pang pusa at aso? Patayin siya. Huwag ninyong abalahin ang mahalagang gawain. Ayos lang, ulitin natin. Walang nangyari. Ano ba ang ginawa nitong hayop na ito? Mas matigas pa sa bato. Tapos na ba kayo? Ako naman. Hindi man lang nasugatan, nakakatuwa. Pero oras na para sa aking mahal. Wangkay, may daladalang alagang hayop na nambubuli sa akin. Ano ang nangyari? Sex na. Ito ang tinatawag na mabangis na hayop. Noong kinain ko ang ninuno ninyo. Wala pang buto ang naiwan. Nagsasalita ka? 1,000 taon nang hindi kumakain ng tao. Ngayon, kung sino ang mabagal tumakbo, siya ang karagdagang pagkain. Tao T, ang sinaunang hayop na lumalamon ng langit. Ito ang payat. Yun, Sex na. Hindi naman ako pihikan. Arf. Tao T, pwedeng ba hindi ganyan ang pagkain mo? Sinaunang mabangis na hayop ka. Bigyan mo ng respeto ang mga nakababata. Pwede bang kainin ang respeto? Gustong-gusto kong panoorin. Ang mga langgam na nagpupumiglas. Takbo ng mabilis. Yung pinakamabilis, huli kong kakainin. Kyongki, nandito ka pa rin? Ayaw ko sanang sumali, pero masyado kayong maingay. Naingay ako sa inyo. Tatlong hayop. Tatlong sinaunang mabangis na hayop. Ang bayad sa pagising sa akin. Hindi ninyo kayang bayaran. Ang daming salita. Mauna na ako. Mas malakas ang tunog kapag mataas ang pagbagsak. Wala ka bang hiya? Kahit bato, dinidilaan mo. Sayang naman, ang tagal nang hindi nasarapan ang tiyan ko. Nalimutan ko ang aking tiyan. Susunod, dilaan mo ng maayos. Matakaw mong aso. Pangulo, ang mga tauhan natin. Pinatay ng isang nagngangalang Achen. Patay na rin ang ika-4 na matanda. Lumabas na ba ang hayop na yon? Mabuti naman. Chiyu, ang isa pang gamot mo. Lumabas na rin. Nasaan ang mga bantay ko? Patay na lahat. Ang mga nakaitim, Sabi nila galing sa Wanshuzong. Tumakas na. pinatakbo mo sila. Hindi naman. Mga alaga ko ang nagpatakbo sa kanila. Magaling din sila. 3 maliit na hayop lang ang nagpatakbo sa mga eksperto ng Wanshuzong. Nananaginip pa ako. Kahit ano pa. Ang cute naman ng mga hayop na to. Ate, sinaunang mabangis na hayop ako. Ako si Kyongki. Ginagawa mo akong pampainit ng kamay. Wala ba akong dignidad? Ang bango ng amoy niya. Nga, anong pangalan mo? Hindi ako bayani. Achen ang pangalan ko. Ako si Suwan. Salamat sa pagligtas sa akin. Anong gusto mo? Kayamanan? Mataas na posisyon? Ang tatay ko ay punong ministro ng Daliang. Pwede niyang gawin yan. Kulang ba? Gusto kong hanapin ang kapatid kong babae. Hanapin ang kapatid. Sabi ng lolo ko, may pulang marka sa noo ang kapatid ko. Lumabas ako para hanapin siya. May iba pang clue ba? Yun lang ang sinabi ni lolo. Kapag naging malakas na ako, makikita ko siya.
Ako ang anak ng punong ministro ng layang. Tutulungan kita. Walang taong hindi ko mahahanap sa buong mundo. Anak ka ng punong ministro. Parang hindi. Akala ko ang anak ng punong ministro, laging nasa palakyan. Hindi nabubugbog hanggang sa mawalan ng ngipin. Ulitin mo nga. Sige, sumama ko sa'yo. Dalhin mo ako sa kapatid ko. Ang tanga talaga, pero ang cute. May balita na ba? Naghanap na ako sa loob ng 3,000 li. Walang babaeng may pulang birthmark sa noo ang tumugma. Parang nawala na lang sa mundo ang kapatid mo. Sabi ni Lolo, kailangan kong hanapin siya kahit anong mangyari. May isa pang lugar, ang Chanji Hall. Bawat taon lang nagbubukas. Makalusot ka sa 2 pagsubok, makakatanong ka ng isang bagay. Alam nila lahat ng bagay sa mundo. Pumunta tayo doon. Pero ang pinakamababang antas para sa pagsubok ng Chanji Hall ay ika-5 tier. Ikaw, Ika-5 tier. Subukan ko nga. subukan lang. Noong nakaraang taon, 7 grupo ng ika-5 tier ang pumasok. 2 tao lang ang nakalabas ng buhay. Sige, ayusin ko. Narinig mo? 5 TA tier ang kailangan. Ang amo natin, sinasabi niyang 3 RE tier lang siya. Gusto niyang sumubok sa 5 TA tier na pagsubok. 3 RE tier? AME, kung 3 RE tier man siya. Ako ay sisiw na kakalabas lang sa itlog. Hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Hey! Oy, sudat si Oji. Saan mo to nakuha? Sa basurahan? Amoy niya, hanggang 8 kalye ang nararating. Amoy lupa. Baka galing sa libingan. Hahaha, Naligo talaga ako kahapon. Gamit ang sabon. hahaha. Anong tier ka? Sabihin mo nga. Ika-3 tier. Hahaha. Ika-3 tier lang, tapos pumunta sa Chanji Hall. Alam mo ba na ika-5 tier ang pinakamababa ngayon? Mali yata ang pinuntahan mo. Palengke, nasa kabilang kanto. AME, ang laki ng mukha mo, Suwan. Kahit sino na lang ang dinala mo rito. Hindi basta-basta makakapasok sa Chanji Hall. Okay lang yan. Sabi ni Lolo, huwag pansinin ang tahol ng aso. Sino ang tinatawag mong aso? Sinong tumatahol, siya ang sinasabi ko. Bawal ang away sa loob ng Chanji Hall. Kung gusto ninyong mag-away, pagkatapos ng pagsubok, mamaya, pag-usapan natin yan. Naalala ko, ito, kainin mo na lang pag may pagkakataon. Masarap siguro to. Wow! Talagang henyo. Achen. Pumasa na ba to? Ano to? Nasira yung gintong bato? Anong klaseng antas yan? Pangatlong antas lang, nasira ang bato. Siguradong sira na yung bato. Matagal na kasi. Ginto. Sabi ng lolo ko, yung sinaunang 10 antas na bato, ginto ang kulay. Pero alamat lang yon. Baka may sira lang yung bato. Ulitin natin. Ay, Hala. ako. Dahan-dahan ko lang nilagay. Nasira yung bato. Siguradong sira yung bato. Pangatlong antas lang to. Paano? Ano ba talaga tong tangang to? Sa batas, basta umilaw ang bato, pasado na. Kahit basag, pasado pa rin siguro. Sumabog? Mas lalong pasado yon. Di ibig sabihin magaling siya. Tingnan natin kung paano siya mabubuhay sa gubat. Lolo, sinabog ng lalaking yon ang bato. Ginto ang kulay. 2 bises, gintong ilaw hanggang langit, tapos basag. Yung pangalawa, sumabog talaga. Ginto ang kulay ng sinaunang 10 antas na bato. Ilang libong taon na, dumating na rin. 10 antas. Lolo, impossible yon. Ang bata pa niya. Di yan 10 antas. Siya ang muling pagsilang ni Emperador Huang. Di lang lakas ang sinusukat ng bato.
Sinusukat niya ang ugat ng dugo. Ginto ang kulay ng dugo ni Emperador Huang. Basag, sabog. Dahil di kaya ng bato ang bigat ng dugo niya. Ano? Ano na gagawin natin? Papasukin na ba natin? Pero huwag mong sasabihin kanino man ang totoong antas niya. Di pa oras para malaman ang daan ng batang to. Langit, langit. Dumating na ang takot ninyo. Ano ba talaga nangyari kanina? Di ko rin alam. Baka pangit ang kalidad ng bato. Una ng mga halimaw ang gubat. Pangatlo hanggang pang-anim na antas. Sa loob, may Yuming Hugh ang 8 antas. Huwag kang pupunta sa loob. Maghanap ka na lang sa labas. Ligtas ka muna. Di ako pupunta sa loob. Lolo, bantayan mo tong tangang to. Pumasok na yung tangang sumabog ng bato. Sumabog na yung bato yun. Paano na ito yun? Baka siya talaga yung bato. Siguradong sira. Hintayin natin kung paano siya mamamatay. Di pwedeng aksidente lang yung ginto. Pantalon ko. Tulong. Puwet ko ang tinatarget niya. Hinahamak ako nito. Ang aking pagkain, ang aking damit. Isuka mo ulit yan. Anong halimaw ito? Magnanakaw. Isang baboy ramo lang. Huwag kang maghang sa iyong sishaw. Baboy ramo ba to? Parang tangke na. Nakakainis, umalis ka diyan. Gusto kong maligo. Oy, Kuya Zhao, pwede ba akong isama mo pagpasok mo? Isuot mo muna ang pantalon mo. Sa pinakaloob, may isang nether tiger, pang-8 antas, ruro. Noong nakaraang taon, 37 antas ang pumasok, walang ni isang nabuhay. Wala pang nahanap na bangkay. 37 antas, sino-sino? Ang pinuno ng King Cheng Sword Sect, ang pangalawang pinuno ng Chance Mansion, at isang malayang kultivator, isang pang-8 antas na malaya. Patay na rin ang pang-8 antas na malaya. 37 antas, walang ni isang nabuhay. Tangang lang ang pupunta sa loob. Ang Chanji Pearl, kapalit ng buhay, di sulit. Tama, sa labas naman makakuha tayo ng Demon Core. Di lugi. Tama, tama. Saan ka pupunta? Hanapin ang Chanji Pearl? Isang subo lang na Nether Tiger. Lamon ka na. Pang-8 antas. Ruro. Ikaw ka. Mag-iingat na lang ako. May sira ba sa ulo yon? Anong baraha meron yung pumutok ng Spirit Testing Monument? Sinabi na ng tanga yon, huwag pumunta sa loob. Sino ka? Wala kang gaanong spiritual energy. Pumasok ka para maging pangipin ko. Kaya ko ba to, Wangkai? Mukhang mas malakas to kaysa sa inyo. Mas malaki kaysa sa mga halimaw sa libingan. Diyos na Taoti. Diyos na Kyongki, dalawang Panginoon. Nagbukas ang third eye. 3 sinaunang Beast Kings ang dumating ng sabay. Nagbabantay lang ako ng altar, grabe naman. 3 Panginoon, kahabagan ninyo ako.
Hindi ko alam na kayong tatlong matanda ang dumating. Bulag ang aking mga mata. Napakaswerte ko. Swerte ko masilayan ang banal na mukha ng mga Diyos. Ang Janji Girl. Kukunin ko na, huwag kayong mag-abala. Hintayin ninyo, umupo kayo. O kaya humiga. Ganito lang, di pa nga ako lumalabas ng lakas. Di na kailangan lumaban. Ang galing. Ang laki pala ng pangalan yung tatlo. Oy, ikaw na lang ang di nakakaalam sa buong mundo. Okay ka. Sa susunod, huwag ka na kumain ng tao. Hindi. Manunumpa ako sa langit, magiging vegetarian na ako mula ngayon. Kakain ako ng damo, ng balat ng puno, ng lupa, pero di tao, talaga. Nabuhay ako. Di na kaya ang buhay na to. Tagabantay ng altar sa loob ng 300 taon. Nawala ang perlas, bukas lilipat na ako, malayo. Impossible. Paano mo nakuha yan? Pumasok lang ako, kinuha at lumabas. Hindi ba dapat patay ka na sa loob? Nasaan ang Nether Tigger? Nether Tigger na nasa 8 key stage peak. Mabait naman siya. Siya ang nagbigay sa akin ng perlas. Walang problema sa SKY Secret Pearl. Mandaya yan. May problema talaga. Humihiling ako ng muling pagsusuri. Lumapit ang mga nakapasa. Paano mo talaga yan nagawa? Sabi ko na, binigay niya sa akin. Hindi siya 3 RE stage lang. Nasira ang speed testing monument. Binigyan siya ng perlas ng Nether Tigger? Anong halimaw ba siya? Anak, yunat mo ang kamay mo. Ano ang itatanong mo? Nasaan ang kapatid ko? May pulang marka sa noo niya. Nasa beast set ang kapatid mo. Sa Bistek. Pupuntahan ko na siya ngayon. Huwag magmadali. Nakakulong siya sa piitan. Dugo siya ng beast set. Dugo. Talagang dinakip siya ng beast set. Kaya pala hindi ko siya mahanap. Lihim na binubuhay ng beast set si Chiyu. Kailangan nila ng pinakamadilim na dugo. Walang katulad ang katawan ng kapatid mo. Tuwing 3 buwan, kalahati ng dugo niya ang kinukuha nila. Pinapanatili siyang buhay. Hindi siya pinapatay. Hindi rin pinabubuhay na maayos. Buong 15 taon. Masakit ba para sa kanya? 15 taon siyang nagdusa. Nababaliw ka na. Pinuna ng beast set ay 8 G stage peak. May 12 ng 7 G stage elders. Ikaw na 3 G stage lang, pagpasok mo, kamatayan na yan. 8. Kapatid ko siya. 15 taon na siyang nakakulong. 15 taon na siyang kinukuhanan ng dugo. 15 taon na siyang nagdurusa. Wala akong pakialam kung anong stage ako. Kahit isang suntok lang ang kaya kong tanggapin. Pupunta pa rin ako. Kung isang suntok ay hindi sapat, tatanggapin ko ang pangalawa. Habang nakatayo pa ako, magpapatuloy ako. Beast Sec, 8 TA stage peak? Sakto, gutom ako. Gusto kong subukan kung talagang matapang ang 8 TA stage. Pwede nang mawala ang pangalan ng Beast Sec. Sige, hahanapin ko ang tatay ko. Hukbo ng Chancellor's Estate. 3,000 piling kawal ang ilalaan ko sa iyo. Huwag na. Paano ka lalaban mag-isa? Nangako ako kay Lolo, ako mismo ang magliligtas sa kapatid ko. Binata, may natitirang kaluluwa ni Chiyu sa likod ng Beast Sec. Sigurado ka bang pupunta? Chayu. Kung gagalawin niya ang kapatid ko, sasapakin ko rin siya. Achen, alam mo ba ang sinasabi mo? Iyon ang sinaunang Diyos ng digmaan. Wala akong pakialam kung sino siya. Sino mang mang-api sa kapatid ko, ayusin ko. Kahit anuman pa siya.
Iniligtas mo ako, tutulungan kita. Hahanapin ko ang tatay ko. Hintayin mo ako. Wang Kai, bakit hindi mo kinain ang tigre kanina? Iniimbak ko ang tiyan para sa Wan Shuzong. Si Huang Di na muling isinilang, ikasampung yugto ng banal na kaharian. Gusto siyang patayin ng kalikasan. Gusto siyang patayin ng Wan Shuzong. Gusto siyang patayin ni Chiyu. Mahaba pa ang daan ng batang ito. Napakabigat ng amoy ng dugo, nasa ilalim, sa pinakamalalim. Kapatid, Maaming babae. Ang pinakapuro na amoy ng dugo ay nasa pinakaloob. Huwag mo nang kunin. huwag kang matakot. Hahanapin ko ang kapatid ko. Nakita niyo ba ang isang babae na may pulang marka sa noo? Pulang marka. Ang pinakaloob na lawa ng dugo. Tinatawag nila siyang gamot. Ang makakalakad, tumakas sa likod ng bundok, huwag lumingon. Matagal na kitang hinihintay, maliit na bata. Dapat hindi kita tawaging Ginoong Chuan Yuan. Hahaha. Tingnan mo ito. Kuya, Dugo ng pinakamalalamig, 1 sa 1,000. Siya lang ang nagpakain sa buong lawa ng dugo ko sa loob ng 15 taon. Ngayon, dumating ka. Ang dugo mo, ang tunay na dugo ni Emperador Chuan Yuan. Ginoong Chiyu, dumating na ang dugo para sa pagkalas ng iyong selyo. Makinig ka. Naglagay ako ng 72 mga hadlang sa paligid ng lawa ng dugo. Kung mamamatay ako, sasabog ang mga hadlang at mawawasak ang lawa ng dugo. Ang kapatid mo ang unang mamamatay. Kung buhay pa ako, mabubuhay siya. Kung masama ang loob ko, igalaw ko lang ang daliri. Mas maaming karayom ang tatama sa kanya. Halika kayong lahat, oras na para maghiganti para sa ika-4 na matanda at ang 12-12. Mga kapatid ng Wan Shuzong. Huwag gumalaw. Hahaha, ang duwag ng asong ito. Kahit sipain ay hindi tumatakbo. Hihihe, ang taba ng pusang ito. Pwedeng gawing 2 pang-init ng kamay ang bala. Wang Kai, Hi! Ang ahas na ito ay tama lang para isawsaw sa alak. Habang buhay, kunin ang apdo para pinakamasustansya. Hindi mo na ba kaya? Ang kapatid mo, 15 taon na siya sa amin. Aw-aw ay ganoon ang trato sa kanya. Nga pala, alam mo ba kung ilang butas ng kaayom ang nasa katawan niya? Hindi ko rin alam. Masyadong marami, hindi mabilang. Tuloy. AME, 1 lang sa 3 yugto. Matigas ang mukha, sumakit ang kamay ko sa pagpalo. huwag gumalaw. Kiki, We, ang laki-laki, hahaha. Anong Emperor Reincarnation? Wala naman yang kakaiba. Ang katawan ng kapatid mo ay may pinakamalamig na dugo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang dugong ito? Isang patak lang, makaka-advance na ang halimaw. Akala mo maliligtas mo siya? Ngayon, hindi ka man lang makalaban. naghihintay si Anyan sa akin, 15 taon. Tinawag niya akong kuya ng 15 taon, di ko siya pababayaang mamatay. kuya. Anyan,
Nandito na ang kuya mo. Kuya, ikaw talaga? Subukan mong gumalaw. Ma'am. Ganyan, tumayo ka lang ng tahimik. Matigas ang buto at bibig ng kapatid mo. 15 taon siyang kinuhaan ng dugo. Hindi kailanman humingi ng awa. Araw-araw tinatawag ang kuya. Nasaan na ang kuya? Kuya, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Tiyagain mo pa. Okay na, ang blood pool array, mamayang gabi i-activate. 2 tao ang dugo. Nakumpleto na ang pinakamainit at pinakamalamig na Swan blood. Master Chiu, magtatagumpay na tayo. Itali mo rin siya sa blood pool para kunan ng dugo. Sekmaster, binabati kita. Sekmaster, maligayang pagbati. Sekmaster, Sekmaster, malapit na matupad ang 100 taong plano. Hindi ko inaasahang ganito kadali. Akala ko matigas ang buto. Yun pala duwag. Hahaha. Sa mahabang panahon. Sa wakas. Kapatid, sa wakas nakita na kita, huli na ang dating ng kuya. Ngayon, wala ka ng anumang baraha. Haha, isa kang worthless na third year. Hindi mo pa iniisip na mag-isa kang makakalaban sa buong Beast Sec. Lahat ng elite fighters ng Sec nandito. Hindi lang ikaw, kahit 10,000 ka pa. Sa amin, parang langaw lang ang lakas nyo. Ano pa ang hinihintay nyo? TSK, tong patay na aso, hindi pa rin mamatay-matay. Ano pa ang hinihintay nyo? Takbo. Apos na. Tao. Tao di? Impossible. Ancient Fierce Beast. Paano possible? Ilang sampal ang binigay mo sa kanya kanina? Hindi. 3 sampal, 1 kalmot, quits na. Mura na yan sa'yo. Isa na namang halimaw. Kanina mo sinabi, ang balat ko ay pwedeng gawing 2 guwantes. Hindi po, Master, ako, hindi mo kayang suotin ang balat ko. Ag. Masaya ka nung sinipa mo ako. Ngayon, masaya ka pa ba?
Hindi ka sapat na malakas para sa alak na iniinom ko. Bago ako magsabing, walang dapat gumalaw o kayo'y papatayin. Patayin siya, lahat tayo, kumain at uminom ng dugo. Kahit isang buto ay huwag iwanan. Medyo karaniwan ang lasa. Akala mo ba, kapag pinatay mo ako, may liligtas mo siya? Na-activate na ang blood pool. Namatay na ako. Ngunit si Chiyu ay maghihiganti para sa akin. Dati, hindi ko alam kung nasaan siya. Pero alam ko ito mula ngayon. Sino man ang magpapasakit sa kanya, papatayin ko. Sayang, hindi sayang. Walo TA stage peak, medyo tuyo, pero busog naman. Pwede bang huwag mong kainin lahat? Hindi mo naiintindihan. Ang pagkain ang pinakamahalaga, hayop ka, hindi tao. Kailangan din kumain ng hayop. Tumigil kayo, babagsak ang blood pool. Huwag, di. Tara, uwi na tayo. Chiyu, AME, nagpapanggap na patay. Balikan kita sa ibang araw, uwi muna tayo ngayon. Kuya, dumating ka talaga. Dumating na si kuya. Uwi na tayo. Mula ngayon, walang makakapang-api sa'yo. Kahit ang mga Diyos, hindi. Sumunod, samahan ninyo sila.